Magandang umaga po sa makakatuwa po na muli po makatayo dito at makita kayo, makapagbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos. Ngayon po, ang pamagat po ng ating serye ay The Gospel in One Verse. Bago po tayo po, atin po munang basahin yung talata. Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So yan po, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Maaari na po kayong umupo. Dahil ngayon po ay panibagong month of December, let's pray po pala muna bago tayo mag-start. Heavenly Father, we praise you. We honor you, Father God, sa panibagong buwan na ito na binigay niyo sa atin. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, pang hinig na inyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na sa bawat isa na narito ngayon, makikinig po, Panginoon, na inyong salita ay bigyan niyo po sila ng bukas na isipan. Maunawaan nila, Panginoon, at makita nila, Panginoon, ng inyong kaluwalhatian sa magandang balitang ito na kanilang papakinggan. Nawa, Panginoon, sa mga tumanggap na nito at nakapakinig ng magandang balitang ito ay magsilbi ito na aral, Panginoon, kung paano din nila magbabahagi pa, Panginoon, ng inyong mga salita sa iba pang mga tao. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon pong month of December, dahil panibagong month na po tayo, ay meron na po tayong bagong serye. At sa nakikita niyo po, ang magiging pamagat po ng ating serye ngayon ay Good News, an evangelistic sermon series. So sa buong month po ng December, ito po ang ating pag-uusapan sa Gospel. At sa buong month po ng December, sa bawat tatayo dito, ay may makikita po kayo ng iba't ibang form or way kung paano po i-share yung Gospel. So ngayon po, sa araw na ito, ay titingnan po natin isang paraan na tinatawag nating The Gospel in One Verse. At titingnan po natin ito sa Romans 6:23. Pero bago po ako magpatuloy din sa ating talata, ayan yung po munang bigyan ko kayo ng ibig sabihin tungkol din sa Gospel. Kasi throughout the month of December, makikita po natin itong salitang ito at maririnig itong salitang Gospel. And ngayon, bigyan po muna natin ito ng kahulugan. Ano nga ba ang Gospel? So ito po yung mga pangkaraniwang maririnig nyo sa mga tao kapag tinatanong nyo sila kung ano yung Gospel. So ako po kasi, madalas ko pong ito yung intro ko kapag mag-share po ako ng Gospel. Para sabihin ko sa isang tao na, Kuya, ate, narinig nyo na po ba yung Gospel? Tapos ang pangkaraniwang sagot po nila, pag tinatanong niyo po sila nito, ay ang Gospel daw po ay yung Bible. Pag tinanong niyo po sila, sasagot nila, yung ba yung yung Bible? Sabihin nila gano'n. O kaya naman, maririnig niyo sa iba, ng mga Kristiyano na rin, sasabihin nila, yung ba yung yung Matthew, Mark, Luke, John, yung the Gospel books. So yun po yung common na maririnig niyo sa mga tao pag tinatanong niyo po sila kung ano yung Gospel. Pero sa serye pong ito po yung ating pag-uusapan, nakahulugan. Yan. In its Greek word, ang ibig sabihin po ng Gospel ay magandang balita or good news. Yung evangelion. Yan. Diyan po nang galing yung word natin for evangelism. Yan. Yung salitang evangelion. At ang ibig sabihin namin nito ay good news o magandang balita. At sinasabi rin po sa Romans chapter 1 verse 16 na itong gospel na ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa atin. So kaya ito po yung pag-aaralan natin buong month of December.
At gusto ko pong sabihin sa inyo na ito pong gospel na ito, yung pinakamahalagang mensahe na kailangan niyo pong marinig sa buong buhay niyo. Lahat po ng pag-aaralan natin, lahat ng malalaman natin sa buhay natin, sa Biblia man yan o sa iba't ibang parte ng buhay natin, magiging wala kung hindi natin maririnig at paniniwalaan itong magandang balita dito na pag-uusapan natin. So ngayon, dumako na po tayo sa ating talata. Sabi po sa binasa natin kanina, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At ngayon po, meron lang po tayong 2 points. Yung una po ay what we deserve, at yung pangalawa, what we don't deserve. Kaya ngayon, dumako na po tayo din sa what we deserve. And bago po ako magsimula dito, gusto ko lamang po i-share sa inyo yung napag-usapan ko kahapon sa isa nating kapatid. Meron po ako nakausap, and isa po siyang guro na nagtuturo ko sa isang school po sa San Pablo. Tapos doon po sa pag-uusap namin, na banggit niya po na sa generation daw po natin ngayon, para napapansin niya na yung mga kabataan ay entitled na. At kapag sinabi po natin entitled, sila po yung mga parang nakapokus baga sila kung ano yung nararapat sa kanila. At lagi po nilang hinahanap kung ano yung sa tingin nila ay dapat na bigay sa kanila o makuha nila. Sabi po niya, gano'n na daw po yung generation natin ngayon. Pero sa Biblia po, ano po ba yung sinasabi ng Biblia tungkol doon sa bagay na yun? Ano ba talaga yung nararapat sa atin? Ano yung deserve natin? Sabi nga po dun sa unang part, yan, pupunta muna po tayo dun sa unang part. Hatiin po natin ito dun sa una at pangalawang part, yun nga po. At ito po yung unang part niya, na kung ano yung nararapat sa atin. Sabi po sa Romans 6:23, sabagkat ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan. Yan, sinasabi po ng Biblia na ang lahat ng tao po ay nagkasala. And kahit sino po na tinanong ko na sa pag-share ko po ng gospel, kahit sino po na tinanong ko, lahat po sila mag-a-agree na ang tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang sino mong malinis, walang sino mong matuwid. Lahat ay nagkasala. At yan yung define ko muna yung word na kasalanan. Sabi po sa Oxford Dictionary, ang kasalanan daw po ay an moral act considered to be a transgression against divine law. Or in short, everything that we do or do not do that is against God. Lahat po ng ginagawa natin na labag sa kalooban ng Diyos, yun po ang kasalanan. At sinasabi rin po ng Biblia na tayo po ay makasalanan sa ating likas at sa ating mga ginagawang kasalanan. Di ko po kayo gustong i-disappoint, pero kung naniniwala po kayo na kung ang tao ay likas na mabuti, taliwas po ito sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi po ng salita ng Diyos na ang tao po, ang likas niya ay makasalanan. Tayo po ay nagkakasala dahil tayo ay makasalanan, at makasalanan tayo dahil tayo ay nagkakasala. Sinasabi po sa Bible na merong inherited sin at imputed sin. So, ayan yung explain ko po muna. Yung inherited sin, yun yung natanggap natin sa ating mga magulang. Simula pa doon kay Adam, una siya nagkasala. At dahil doon, sa ating mga magulang, tayo na-inherit natin, makuha natin, namana natin yung pagiging makasalanan nila. At sinasabi rin po na merong imputed sin. At dahil doon, dahil namana natin yung kasalanan ng mga magulang natin, yung bunga ng kasalanan na yun, ay matatanggap din natin lahat. Kaya po lahat ng tao ay namamatay. Sabi nga po, sa Romans chapter 5 verse 18, therefore, as one trespass led to condemnation of all men. Sa pagkakasala po ng isa, si Adam, lahat po ay nalagay sa condemnation. Lahat ng sangkatauhan ay nalagay sa condemnation. At meron pa pong isang sinasabi ng Biblia, at yun yung personal sin.
ito po yung klase ng sin na ginagawa natin araw-araw, mapa-inosente man o mapa-malala. Ito po yung pagsisinungaling natin o kaya yung pagpatay ng isang tao. Yun po yung isang sin. So dahil po doon, sa mga katotohanan ngayon, tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkasala. At gusto ko rin pong i-point out na kahit tayo ay likas na makasalanan, hindi po ito excuse sa ating mga nagagawang kasalanan. Hindi po ito excuse para hindi tayo maging guilty. Dahil sinasabi po sa Biblia, sa Romans chapter 2, verse 14 to 15, na tayong lahat ay mayroong budhi. Tayong lahat ay may kaalaman sa lahat ng kasalanan na ginagawa natin. Meron tayong kaalaman kung ano yung tama at mali. At bagamat meron tayong likas na makasalanan, kapag nagkakasala tayo, alam natin na yung ginagawa natin ay mali. At ngayon po, sabi nga po sa talata ng Diyos, itong kasalanan na to ay merong wages. Merong kabayaran. Itong mga ginagawa nating kasalanan. Alam po natin na ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay mabuti. Di po ba? At yun po yung yun po isang dahilan kung bakit natin siya pinapupurihan. Pero ito rin po katotohanan nito, itong karakter ng Diyos, yung pagiging mabuti ng Diyos, ito rin po yung dahilan kung bakit kailangan natin matakot sa Kanya. Dahil ang Diyos po, na nagpapala sa mga taong gumagawa ng mabuti, siya rin po yung Diyos na nagpaparusa sa mga taong gumagawa ng mali. Kaya ang mga kasalanan natin ay merong kaparusahan. At sinasabi nga po ng Biblia na ang kaparusahan na po na iyon ay death o kamatayan. Ngayon, alam naman po natin yung kamatayan, di ba? Yung pong physical. Sa Bible po, meron po tayong makikita ng dalawang form ng kamatayan. At inilalarawan po ng Biblia ang kamatayan bilang paghihiwalay. Una po, paghihiwalay ng tao sa kanyang physical na katawan na makikita po natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Sabi po doon, the dust returns to the ground where it came from, and the spirit returns to God who gave it. So yun po yung una na paghihiwalay. Paghihiwalay ng kaluluwa ng tao o ng spirito ng tao sa kanyang laman. At yung pangalawa ay yung paghihiwalay ng kaluluwa ng tao sa Diyos sa buong eternity na makikita po natin sa Pahayag chapter 21 verse 8. Sabi po doon, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga magkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinuwaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So ito po yung kamatayan na sinasabi ng Biblia. At ito po yung sinasabi na kabayaran para sa ating lahat. Ito po yung nararapat sa atin. Ito po yung dapat nating matanggap. Ito yung ibabayad sa atin ng Diyos sa ating mga ginawa. Pero ngayon po, dumako na tayo din sa pangalawang point. Ngayon, malinaw na po sa atin kung ano po yung nararapat sa atin, di ba? Na tayo po ay makasalanan at tayo ay nararapat na maparusahan. Pero may ginawa ang Diyos. At ito po yung pag-uusapan natin, kung ano yung hindi nararapat sa atin. What we don't deserve. Sinabi po ng Biblia na ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. And bagamat tayo po ay nagkasala, binigyan tayo ng Diyos ng bagay na hindi nararapat sa atin. Binigyan niya tayo ng regalo. Libreng kaloob. At yun nga daw po ay yung buhay na walang hanggan. At sinabi po dito sa talatang ito, na itong buhay na walang hanggan na ito ay makakamit natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.
And sa nakikita niyo po, dito sa ating illustration, si Christ Jesus, yung pong ginawa ni Cross sa krus ng Kalbaryo, siya po yung nagbayad ng ating kasalanan. Kung ano po yung nararapat na dapat nating matanggap, siya po yung tumanggap doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung ginawa ni Jesus sa krus. At sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus, nagkaroon na tayo ng daan para muling makabalik tayo sa Diyos upang maayos yung ating relasyon na nasira sa Diyos. Ito po yung ginawa ni Jesus. Ngayon po gusto ko pong isipin niyo ito. Si Kristo Jesus ang Diyos na gumawa ng buong sanlibutan natin. Yung Diyos na nararapat po na ating sundin. Yung Diyos na nararapat nating purihin. Ang ginawa niya po, siya po yung sumunod. Si Yesu Kristo dapat nating sundin, siya po yung sumunod sa mga utos ng Diyos. At ito po yung ginawa niya, yung Diyos na dapat nating paglingkuran, siya po yung naglingkod sa atin. At siya po yung nagbayad ng kasalanan na dapat tayo ang magbabayad. Ganoon po yung ginawa ni Yesu Kristo para sa atin. At bilang conclusion po, kung hindi niyo pa po natatanggap si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, ngayon na po yung araw para tanggapin niyo si Kristo. Minahal po kayo ng Diyos at iniimbitahan po kayo ng Diyos na magkaroon ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At isa lamang po yung hinihiling sa atin ng Diyos, na tayo ay mag-believe o sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. Ano pong ibig sabihin nitong believe na to? Sumampalataya tayo na si Jesus yung Panginoon at binayaran niya na ng buo yung ating mga kasalanan kung ano yung nararapat sa atin. At sa oras na ginawa natin yun, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na alis sa atin dahil sa ating pagkakasala, sa pagkakasala ng ating ninuno, ay muli nang makakamta natin at muling maibabalik sa atin. At yun nga po, bilang conclusion din po, sa mga taong nakatanggap na at naniwala na sumampalataya kay Jesus, tandaan po natin yung pag-ibig niya at yung pangako niya na binigay sa atin. At nawa po, yung pag-ibig na to na natanggap natin o naranasan natin, yung patuloy na magbigay sa atin ng lakas at kapangyarihan na sumunod doon sa kalooban niya at magmahal din ng ating kapwa kung paano niya tayo minahal. At dahil din po sa libreng kaloob na to ng Diyos, wala tayong may pagmamalaki kahit sino. Yung kaligtasan natin, yung eternal life natin, hindi po natin siya may pagmamalaki kahit kanino. Dahil natanggap po natin ito ng libre, wala po tayong inumbag dito sa regalong ito. At tandaan rin nga po natin na bagamat libre po yung regalo na binigay sa atin ng Diyos, meron pa rin po nagbayad para maging posible ito. At yun nga po si Kristo Jesus. Ayan po. At sinabi rin po sa 1 chapter 3 verse 18, hindi na hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So ganun po kasimple yun. Kung tayo po hindi natin tatanggapin si Yesu Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo ay hahatulan sa kung ano yung nararapat sa atin. Kaya kung meron po sa inyo na hindi pa nakakatanggap sa Panginoon Jesus, tanggapin nyo na po siya. Ang hinihingi lang po ng Diyos sa atin ay ang ating pagsampalataya, ang ating pagtitiwala doon sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Nakakalungkot lang po kasi kahapon, doon po sa pinuntahan namin na youth gathering, inulit ko po yung question ni Pastor RJ na sino po dito yung kapag namatay na isigurado nang pupunta sa langit. At kukunti lang po yung tumaas dun po sa small group discussion namin. So marami pa rin po na mga tao na nasimba sa church, kahit yung mga kabataan natin, na hindi pa malinaw sa kanila yung kaligtasan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Yung libreng kaloob ng kaligtasan.
At sinasabi ko po sa inyo na maaari niyo po itong matanggap ngayon sa araw na ito. Kung hindi pa kayo sigurado, kung may pagdududa pa kayo sa inyong sarili, maaari niyo itong matanggap ngayon kung titiwala kayo na si Jesucristo ay nagbayad ng inyong kasalanan at siya ay muling nabuhay sa krus, ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Yun lamang po, bilang summary, tayo pong lahat ay nararapat na mamatay. Tayong lahat ay nararapat na mahiwalay sa Diyos habang buhay. Ngunit ang Diyos, binigyan niya tayo ng regalo na hindi tayo nararapat. At yun nga po yung buhay na walang hanggan. Kung naalala niyo po yung sinabi na ni Pastor RJ, ang buhay na walang hanggan, hindi lang po ito yung quantity, yung gano'ng katagal o gano'ng kahaba, kundi yung quality ng buhay. Yung walang hanggan na kasiyahan, walang hanggan na kapayapaan sa presensya ng Diyos. Ito po yung libreng kaloob na binibigay sa atin ng Diyos. At makukuha natin to dahil kay Kristo Jesus sa ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo. At ito po yung gospel in one verse. Maraming salamat po. At para po sa ating discussion questions, kung meron pa pong time, ito po yung pag-usapan natin. Natanggap mo na ba ang libreng kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan? Kung hindi pa, maaari mo bang ibahagi ang dahilan kung bakit hindi mo pa ito natatanggap? At pangalawa, kung natanggap mo na, maaari mo bang ibahagi kung paano mo natatanggap ito at paano ito nagiging totoo ngayon sa buhay mo? So yun lamang po at maraming salamat. Let's close po na prayer. Heavenly Father, we thank you sa inyong kabutihan sa amin. Thank you for this wonderful news, sa magandang balitang ito na binigay niyo sa amin, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, na bagamat kami ay makasalanan, kaming lahat ay gumawa ng mga bagay na labag sa inyo, ay kami pa rin po ay binigyan niyo po ng pag-asa, minahal niyo pa rin po kami. Binigay niyo po si Kristo Jesus na inyong nag-iisang anak bilang alay, bilang tagapagbayad ng aming mga kasalanan. At sa pagkatotohanan ito, Panginoon, ay may kakayanan kami, Panginoon Diyos, na mapatawad sa aming mga kasalanan at muling makasama kayo habang buhay. Maraming salamat po at nawa po na ang lahat po, Panginoon Diyos, na nakapakinig ng mensaheng ito, magkaroon po ng lugar sa kanilang puso upang tanggapin na kayo, Panginoon, sa araw na ito bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Nawa po, Panginoon, sa akin nito ay matanggap nila yung regalo ng Banal na Espiritu at ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus.